Hi mga Finchers! Sa totoo lang, iba kailangan na magiging topic natin for this episode. Kaya lang, may matagal na akong gustong i-vlog noon pa, ngunit wala naman akong ipapakita footage at saka demonstration para mas maintindihan nyo yung pag-uusapan natin ngayon na egg binding sa mga finches. Napaka-importante ng subject matter nito dahil pwede itong ikamatay ng ating mga alagang finches. Siyempre, ayoko rin naman na mangyari ito sa mga ibon ko, kaya nakalimutan ko na rin gumawa ng video tungkol dyan. Pero ngayon, naalala ko ulit ito, kaya dyan lang kayo at samahan nyo ako para alamin kung ano ba ang egg binding, bakit nangyayari ito, ano mga senyales, at ano ang dapat natin gawin pagka nangyari yan. Hapon ng hapon, habang ginagawa ko yung aking daily routine sa aking ipunan, napansin ko na ang isang golden hen ko na breeder ay nasa baba lang ng kulungan at matamlay. Maayos naman ito nung isang araw, kaya sa mga sinyalis na nakikita ko, nagkaroon na kaagad ako ng putong kung ano nangyari sa kanya. Sinubukan ko nga siyang hulihan at hindi na ito pumalag o nagtangkang lumipad. At nang kapain ko ang kanyang katawan, nakumpirma ko nga na tama ang aking hinala. Ang hen na ito ay egg-bound o nakakaranas ng egg binding. Ang egg binding ay ang tawag sa problema na nangyayari sa mga hen kung saan ito ay nahihirapan na mailabas o kaya yung pagbara ng itlog sa kanilang katawan. Usually dahil sa kakulangan o mahinang contractions, pero kadalasan nangyayari rin ito pag may deficiency sa calcium at vitamins intake ang hen. Ang delikado nga lang dito ay pag hen ay nag-egg bound, sila ay in distress na pwedeng mauwi sa pagkamatay ng ibon. Ito ay commonly na nangyayari sa mga maliliit na uri ng mga ibon gaya ng mga canaries, finches, parakeets, budgies, lovebirds, at cockatiels. Maraming dahilan kung bakit nangyayari ang egg binding. Kabilang nga dyan yung mga sumusunod. Pwedeng physical deformity ng reproductive system ng ibon, pwede ring masyadong malaki o mali yung posisyon ng itlog, may infection o kaya trauma, walang maayos na pugad na may itlogan, dehydration, sobrang dalas ng pangingitlog, sapola o sobrang pagkataba ng ibon lalong-lalo na doon sa bandang pelvic area, stress, overcrowded na kulungan, kakulangan sa exercise, at yun nga pinaka-common na dahilan ay yung kakulangan sa calcium, yung kaya't minsan ay malambot ang shell ng itlog. Iba-iba ang mga sintomas o senyales kapag egg-bound ng hen. Pero ito yung mga iba sa mga dapat nang obserba sa kanila. Pagtaas at baba ng buntot, panghihina, mabilog ng tiyan, nakalobo o nakaangat yung mga balahibo, hinihingal, ayaw dumapo sa perch, di gaano gumagalaw, walang ganang kumain, hirap dumumi, at nasa sahig o baba lang sila na kulungan. Kung may pagkakataon at kakayahan naman kayo na madala sa vet ng alaga ng ibon, mas mabuti. Pero asahan nyo rin na syempre, medyo mas magastos nga lang yan. Ayoko naman kayo i-encourage na kayo na mismo magtanggal ng itlog dahil medyo risky ito at pwedeng ikamatay ng ibon gaya ng nangyari sa akin dati. Ilang beses na rin kasi nangyari sa mga ibon ko yan at ang unang-unang finch ko na nagka-egg binding ay yung isa sa mga starfinch hen ko na breeder. Tinangka ko nung nailabas yung itlog, pero dahil sa inexperience at kakulangan ko sa research, minadali ko at mali ang pagkakagawa ko. Dahil dyan, nailabas ko nga yung itlog pero kasama rin yung buong uterus ng ibon. Sinubukan ko yung ibalik pero hindi ko talaga magawa. Masyadong na-stress yung starfinch hen kaya namatay rin after ilang minutes. Nangyari na rin to sa isang owlfinch hen ko, pero ang nangyari naman nun ay nahirapan ako ilabas yung itlog mula sa loob ng katawan. At habang minamasahe ko palabas, ay naramdaman ko na lang na nabasag na sa loob yung itlog. Kapag ganyan ang nangyari, ituloy nyo lang yung pagtulak ng basag na itlog palabas ng puwetan. Importante kasi na mailabas mo lahat ng basag na shell sa katawan niya para maiwasan ang infeksyon. Binibigyan ko rin ng antibiotic pagkatapos para maiwasan ang pagkakasakit ng hen. Sa bilang ko nga, mga nasa pang-5 beses na yata ito nangyari sa mga ibon ko, kaya sa bawat instance ay natututo ako paunti-unti sa mga experiences ko. Yung mga huling pagkakataon ay naiilabas ko na ng maayos yung mga itlog at awa ng Diyos,
yung starfish hen lang na una ang hindi nakasurvive sa ordeal na yan. Ngayon, mabalik na tayo sa aking golden hen at ikikwento ko sa inyo ang mga kaganapan. Habang nagpapakain ako, napansin ko nga ang isang hen na ito na nasa ibaba lang ng kulungan. Yan ang isa sa senyalis na palagi ko nakikita sa mga nakaraang kong mga ibon na egg-bound. 2 araw na kasing nangingitlog ito, kaya alam ko na mangingitlog pa ito ulit ng ilang araw. Kaya doon pa lang ay nagginala na nga ako at linapitan ko yung kulungan at hindi nga gumagalaw pala yung ibon. Wala kang kahirap-hirap ang paghuli ko sa kanya kasi kahit buksan ko yung kamay ko, hindi rin siya lumilipad, kaya alam kong medyo masama ang lagay niya. Sunod, kinapa ko na yung kanyang tiyan at doon ko nga nakumpirma na may itlog na hindi mailabas. Matagal ko nang gustong ma-document ang egg binding kaya sinubukan ko talaga i-vlog ang mga pangyayari. Yun nga lang, busy lahat ng kasama ko sa bahay at medyo mahirap pagka nag-iisa ka para magpalabas ng itlog habang nagbi-video. Anyway, importante talaga na mailabas ka agad ang itlog sa katawan ng hen dahil distress na siya. Pero natutunan ko na rin na kapag ganito, dapat ay maging mahinahon lang kayo at patient. Kung desidido na kayo na mismo magpapalabas ng itlog, ito ang dapat nyo gawin. Hanggat maaari ay mas mabuti talaga kung kusang maipalabas ng hen ang itlog para less ang risk. Kaya ang unang-una kong ginagawa ay binibigyan ko ng liquid calcium ang ibon. Normally, hinahalo yan sa pagkain o inumin ng mga finches. Pero sa mga cases na ganito, binibigyan ko lang ng ilang patak sa bibig ang hen para makainom lang siya ng konti. Pagkatapos ko bigyan, ay binabalik ko muna ulit sa kulungan yung hen. Makakatulong rin kung tatapatan nyo sila ng ilaw para mainitan ng konti. Iwanan nyo lang muna siya ng mga 15 to 30 minutes sa cage at kung pagbalik nyo ay medyo mas maliksi na siya ng konti, posibleng na ilabas niya na yung itlog. Nabanggit ko nga kanina na usually ay hirap sila lumipad at maglalagi lang sila sa baba ng cage kapag egg-bound sila. Kaya kadalasan, sa sahig o poop tray nyo rin makikita yung itlog na nailabas. Kung makikita nyo na buo pa yung itlog, pwede nyo ito ilagay sa pugad nila o ipa-foster sa ibang naglilimlim. Pero kung may basag na ito, malabo na yung mabuhay. Minsan nga makikita nyo pang tinutuka at kinakain ng hen ang itlog na inilabas. At kung basag na rin naman yung itlog, pabayaan nyo na lang nakainin nila yung itlog dahil kailangan nila yung calcium na galing dyan. So ginawa ko na nga yan, pero hindi pa rin niya nailabas yung itlog pagbalik ko after 30 minutes. Habang inaantay ko nga pala ang paglipas ng 30 minutes, ay nagsimula na ako maghanda ng mga kakailanganin ko kung sakaling ako na maglalabas ng itlog. Kasama dyan yung olive oil, o kung wala kahit maligamgam na tubig, cotton buds, at isang carrier cage. Nag-set up na rin ako ng camera para ma-video ko yung ginagawa ko. Yun nga lang, uunahan ko na kayo na dahil nakafocus ako sa ibon, hindi ko napansin na hindi rin pala nakatapat yung mga kamay ko sa camera, kaya konti lang yung na-capture ko. At dahil nga hindi pa rin nailabas yung itlog, after ko mabigyan ng liquid calcium, sinimulan ko nang subukang ilabas yung itlog. Umpisahan nyo muna sa paghugas ng kamay at sa pamamagitan ng cotton buds, ay pahiran nyo ng oil o warm water ang puwetan ng ibon. Makakatulong kasi yan para dumulas at lumuka yung puwetan. Sunod, kapain nyo yung itlog, malalaman nyo yan dahil may mabilog na hugis na medyo matigas sa loob ng tiyan ng ibon. And then, unti-unti yung itulak palabas ng puweta ng itlog. Dahan-dahanin nyo lang kasi para hindi mabasag at maging patient dahil minsan ay matagal talaga bago mailabas yan. Kapag ayaw pa sumilip ng itlog, ulitin lang yung procedure at paglagay ng oil at tubig at ang pagmasahe, palabas ng itlog. Kapag nakikita nyo na medyo nahihirapan yung ibon, ilagay nyo muna sa carrier cage ng mga ilang minuto, kahit mga 2 minutes para makapagpahinga at makarecover ng konti ang hen. Then, ulitin na lang uli ang mga procedure hanggang mailabas nyo na yung itlog. Pagkalabas ng itlog ay napansin ko na ang itlog ay may soft shell. Ibig sabihin, halos walang shell ito kaya nahirapan siya ilabas. Nangangahulugan lang na kinulang talaga siya sa calcium na kailangan nila para mas maganda ang quality ng shell ng itlog. Agaran ko rin naman binalik yung ibon sa cage para makapagpahinga. Sakto lang din dahil mga 20 minutes rin inabot yung pagpapalabas ng itlog. At madilim na nung natapos ako. Inilawan ko na lang din ulit para mas madaling makarecover yung hen magdamag sa pinagdaanan niya. So kaninang umaga, chinek ko nga kagad yung golden hen ko at nakita ko naman na maliksi na siya ulit at back to normal na. Minsan nga may mga hen na mas matagal pa makarecover na inaabot pa ng ilang araw.
sinubukan ko rin ipa-foster yung itlog sa isang trio ko ng society finches at saka sakaling mabuo pa. Nangitlog na rin ulit ng normal yung golden hen kanina, kaya mukhang okay na talaga siya. Ang payo ko lang talaga ay huwag niyong kakalimutan magbigay ng cattle bone o kahit yung mga liquid calcium na napaka-importante talaga sa kalusugan ng mga finches natin. Dito ko natatapusin yung episode na to. At sa mga hindi pa subscriber sa channel ko na ito, please subscribe, like at share na rin. At hit the notification bell na yan para maging updated kayo sa mga bagong uploaded ko na vlogs. See you next episode na lang at goodbye.